Basahin yung text, yan po yung topic natin. Tinawag upang maglingkod. So yan po yung ating topic ngayong umaga. At ang ating pong text ay magmumula po sa aklat ng Pahayag. Yan. Chapter 1, verse 5 to 6. Dalawa po yan, kaya ihilingin ko po na bilang pag-alam na rin sa salita po ng Panginoon, hilingin ko po tayo natin tumayo at sama-sama po natin basahin yung ating text. Ayan. Sige po, basahin natin Pahayag chapter 1 verse 5 hanggang 6. Hindi tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iligtas na tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama. Sa Sa kanyang kalwalhatian at pagkapangyarihan ng kakailangan. Amen. And then yung sumunod po na text natin, basahin po muli natin in Deuteronomio 6:13, 1-3. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong maglingkuran at mangapo kayo sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Muli sa opportunity, Lord, na makapag-aral kami ng inyong salita at makabahagi rin ako ng inyong salita sa mga kapatid kong ito, Panginoon Diyos. Patuloy kami naniniwala na ang katotohanan ay mananatiling nakatayo at ang katotohanan ito, Panginoon Diyos, ang siya magpapalaya sa amin. The truth will set us free of ourselves. Hayaan po ninyo, Panginoon Diyos, na samahan niyo kami sa pag-aaral natin ng inyong salita sa umagang ito, Panginoon. Kung paano yung mga tao na tumugon sa inyo, kung sila'y nakakilala sa inyo, Panginoon, na may mangyari din ito sa aming buhay. Ang kami po ay tawagin din at maglingkod sa inyo, Panginoon Diyos. Hinihiling ko po na pagpalain yung buhay ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoon Diyos. Ganon din yung mga kapatid po namin na wala ngayon, hindi namin kasama, nagtatrabaho man sila o hindi, Panginoon, nasan man sila naroon, here and abroad, Lord God. Patuloy na sila po ingatan ninyo at pagpalain, Panginoon. And Lord, samahan niyo po kami. Dalangin ko po ang inyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa amin, lalong-lalo na po sa akin, Panginoon Diyos, na ang banal na Espiritu po ninyo ang mag-anoin sa akin at maglagay ng mga salita sa aking bibig upang sa ganon, Panginoon, ay maihayag ng iyong katotohanan. And I pray, Father God, na ang pangalan mo lamang ang aming Panginoon Jesus ang siyang maitaas sa umagang ito. We glorify your name, Lord God. In-entrust namin sa inyo ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. So, babalikan ko lamang po yung unang text na binasa natin. Ayan. Ang sabi po sa Pahayag 1:5 hanggang 6. Ayan. Inibig niya tayo. Ayan. Sino pong naniniwala sa atin dito na siya ay mahal na Diyos? Ayan. Okay? Kasi po kung tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos, may kalakip itong pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. Inibig tayo at sa pamagitan ng kanyang dugo, sabi dito, iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Praise be to God, kasi dahil merong Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-offer ng kanyang buhay, kasama ng po doon ang ibigay niya ang kanyang dugo upang tayo malinis sa ating mga kasalanan. Dahil sabi ng Bible, without the shedding of blood, there's no remission of sin. Wala pong kapatawaran ng kasalanan kung walang pagdugo ng dugo. And praise be to God, dahil yung ating mga kasalanan, past, present, and future, ito po ay tinubos na. Ito po ay binayaran na ng ating Panginoong Jesus. At tayo po ay malayang makakalapit sa ating Diyos. Every time na tayo po hihingi ng tawad, every time na tayo lalapit sa Panginoon,
ano man yung kasalanan natin, sin of commission, omission, and ignorance, lahat po ito ay may kapatawaran sa ating Panginoon Jesus. Amen? Yan po ang kagandahan sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari. Ayan. Before, meron talagang mga hari at meron talagang mga pari, mga saserdote ng unang panahon. Pero dahil merong dakilang saserdote na tumapos ng lahat ng ito, lahat tayo ay ginawa ng royal priesthood and a holy nation. Lahat po tayo ay isa ng mga, tayo po ay ganap na rin mga pari, sabi ng Biblia. Amen? Kung dapat maging tugon ay hinay-highlight natin dito. Nakikita natin yung salitang maglingkod. Ayan, maglingkod. Sabihin natin maglingkod. Sino pong mga taga Cebu dito? Cebuano. Meron po ba? Okay. Meron po bang taga Cebu po dito? Wala naman. Okay. Kasi po, ang maglingkod o lingkod sa Cebu ay umupo. Okay? Umupo. Hindi po yun yung ating sinasabi dito. Okay? Ang sinasabi ko dito na maglingkod ay mag-serve. Maglingkod, kanino po? Sa ating Diyos, sa Kanyang Ama, sa ating Panginoong Jesus, okay? Sa ating Diyos Ama, and then sabi dito, sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihang magpakailanman. Amen. And sa Deuteronomy 6:13, ayan, another text na binasa natin, sabi po dito, igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran. Inulit po natin, nakabold po yung letter o yung word na paglingkuran. At mangako kayo sa pangalan ng niya. Okay? So, ang isang paglilingkod daw po sa ating Diyos ay isang tanda ng pagpapakita na meron tayong paggalang sa Kanya. Ayan. So, sa dalawang text na binasa natin, makikita natin ang dalawang salita na mahalaga sa Diyos. Ano po yun? Maglingkod at paglingkuran. Ayan. So, ang objective po natin, ang ating pong layunin sa pag-aaral natin ngayong umaga, sabi po dito, number 1, unawain na tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. And sumunod po na layunin natin is alamin ang kahalagahan ng pagiging lingkod ng Diyos. So, meron kahit pa paano may idea na kayo kung saan patungo yung ating pag-uusapan ngayon. At ang ating pong mensahe ay talagang hikayatin kayo, hibukin kayo na maglingkod sa ating Diyos. Amen? Na maglingkod sa ating Diyos. Di po ba sa iba, yung maglingkod sa isang mayor, maglingkod sa isang congressman, maglingkod sa presidente, napakalaking honor po yun. Yung makasama ka sa kanyang kabinete, napakalaking honor po yun para sa isang tao. Tama po ba? Amen? Lalong-lalo na kung ang paglilingkuran mong presidente, mayor, congressman, or sino pa mang politicians ay hindi corrupt. Malinis ang pangalan, malinis ang record, mabuting tao. Totoo ang paglilingkod. Amen? Napakalaking karangalan po yun and how much more sa ating Diyos. Are you with me, brothers and sisters? Amen? Napakabuti ng Diyos natin. Amen po ba? Kaya, hinihikayat ko po kayo na tayo ay maglingkod sa ating Diyos. Sa ating pong introduction, sabi po dito, tama po ba? Ayan. Ngayong kilala mo na si Kristo. Ayan. Sino po dito kilala na talaga si Kristo? Yung talagang kilala si Kristo. Amen. So, meron kasing
alam niya lang na merong Ama, merong Panginoong Yesus, pero yung talagang malalim na pagkakakilala kay Kristo, iba po yun. Iba po yun. Kaya sinabi ni Pablo, I want to know Christ. Okay, yung word na ginamit ni Pablo in Philippians chapter 3, kung di ako nagkakamali, I want to know Christ and the power of His resurrection. Sabi niya. To becoming like Him, magkaroon ng fellowship sa Kanya hanggang doon sa sufferings ni Christ. So, ibig sabihin, ang pagkakakilala ni Pablo sa ating Panginoong Yesus, masyadong malalim. Hindi yung pagkakakilala niya lang kay Kristo ay yung komportableng buhay na may pagpapala lamang, kundi may kalakip na paghihirap din. So sabi nito, ngayong kilala mo na si Kristo at lumalalim ang iyong ugnayan sa Kanya, mahalagang pagpasyahan mo na siya ay paglingkuran. Pagpasyahan. Sa English, decide or decided. No? Tama ba? Ayan. Alam niyo sa buhay natin sa mundong ito, lahat po tayo, bawat siguro halos araw-araw na buhay natin, nagdidesisyon tayo. Tama po ba? Even yung pagpasok sa pag-aasawa, ginagawang decision niya. Ganyan po ba? Pray with you, brothers and sisters. Natatandaan ko noon nung kami ni Sister Yogi, 24 years old ako noon, tapos siya ay 36 years old. 12 years ang agwat namin nung kinausap kami ng senior pastor namin. Kasi wala namang ligawan nangyari sa amin. Nagpapastor ako sa Cavite noon after ng aming anniversary. Kinausap ako ng aming senior pastor, sabi ng aming senior pastor. Kinausap ako ng Lord at sabi sa akin kung sino yung mapapangasawa ko. So, tapos, sinabi sa akin kung sino. Nagulat din ako, although kilala ko na rin si Sister Yogi that time. Dahil nagpastor po ako sa Murphy at yung family niya ay naging member ko, pero Sister Yogi, hindi. Ayan, so, kaya nung nagpapastor na ako ng Cavite, naging full-timer na rin sa church. Tapos, kinausap kami dalawa doon sa church. Yun, so, inisip ko nun, sabi ko, 12 years ang agwat namin. So, pagdating niya ng ganitong edad, ganito na edad ko. Amen? Hindi po ba tayong lahat? Pero dahil yun ang kalooban ng Panginoon, is the will of God, hindi ako nahirapang mag-desisyon. Okay? Una-una, bakit hindi ako nahirapang mag-desisyon? Maganda. Okay? Siya ang nahirapan. Siya ang nahirapan. Yun yung maakyat ng prayer mountain. Nananalangin, nagpa-fasting na tanggalin ng Panginoon. Amen? Kaya, so, marami siyang talagang hiniling sa Panginoon na kung pwede huwag mangyari. Pero, yun nga, kalooban pa rin ng Panginoon ang nangyari. Amen po? And, ayun, nung pumayag siya para akong nanalo sa... Amen. So, himala ang nangyari. Tapos, ang dami excited, no? Yung churches na inawakan ko sa Cavite, so forth and so on. Ang dami excited. Sila na kaagad nag-set ng pati lahat, susuotin namin, lahat. Pati yung may nagsabi na akin yung sisig, akin yung ganito, lahat po. You know, parang yun nangyari ng 25th anniversary namin. Kaya maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po. Nakikita ko si Alvin, laging pag nagkakapiyan yung mug, nagaling kila Ma'am Jenny, Sir Mandy, pinagirapan pa atang iyan ni Sir Mandy yun, nasa abroad kasi doon eh. So, lagi niya, yun,
Dati, so sabi ko kay Alvin, balang araw, iba na yung mag na aanay mo, kayo naman ni Sister Susan yung ano. Amen? So, sagot na ni Brian yun, yung Max. Okay, so, bakit tayo napunta doon? Kasi, merong mga mabibigat sa buhay natin na kailangan natin pag-desisyonan. Okay, na example ko lang yun, pag-asawa, ano ba? Ano ng career, diba? Pag pinili mo yung career na yan, ibig sabihin talagang decided ka dyan. Amen po ba? Kasi, lalo-lalo na pag-aasawa, walang ano yan. Walang bawian yan, di ba? Sabi nga ng mga nakakatanda, hindi yan katulad ng kaning mainit, sinubo mo, kasi alam naman natin sa ligawan, ano lang yan di ba? Part lang yan, puro ano yan Pero pag mag-asawa na kayo, iba na yan. Amen? Ibang litrato na yan. Ibang senaryo na yan. Okay? Hindi mo yan pwedeng sabihin pag naandun lang ako, nagkakamali ako ng decision. Bakit? Hindi po ba? Amen? Pray with me, brothers and sisters. So, ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, no turning back. Actually, may kanta nun, no turning back. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng pag ikaw ay sumunod sa Kanya, pero nag-aararo ka at palingon-lingon ka habang nag-aararo ka, walang direksyon, walang mangyayari, sabi ng Panginoon. Amen? So, pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon, pero kailangan magdesisyon. Merong pagdidesisyon o pagpapasya na dapat gawin. Ayan. Kahapon po, nagkaroon kami ng BS ng mga youth at isa sa mga na-mention doon, yung kay Joshua. Ano yung sinabi ni Joshua? Sa Joshua chapter 24 verse 15. Kasi laki ng problema ng Israel that time Ang laki ng problema ng bansang yun Nung dinala sila ng Diyos, sa lupang pangako, saan naman sila nag-i-engage sa anumang mga idolatry. Di po ba? Pero ano sabi ni Joshua? Ang sabi ni Joshua, as for me and my house, ano po? We will serve the Lord. Okay? Joshua chapter 24 verse 15. Ang ganda po. Alam naman natin si Joshua sa yung humalili kay Moses. Tama po ba? At ang ganda ng sinabi ni Yahweh ng Diyos kay Joshua. Okay? Sabi ni Yahweh kay Joshua, wala na yung lingkod kong si Moses. Pero, sabi ng Panginoon, kung paano mo sinamahan si Moses, sasamahan din kita at hindi kita pababayaan. Kaya tingnan niyo po, hanggang sa dulo ng buhay ni Joshua, talagang pinanindigan niya na as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. At alam niyo, magandang declaration po ito sa ating pamilya. Kung kayo po, may pamilya kayo, amen, dinideclare niyo po ito, as for me and my house, we will serve the Lord. Maaring yung realidad, yung reality, hindi pa natin nakikita, pero makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Ako, ang asawa ko, anak ko, hanggang sa kaapu-apuhan ko, dinideklara ko na lahat sila ay maglilingkod sa ating Diyos. Mahalaga po yun. Okay? Kaya yung sinabi po dito, pagpasyahan mo na siya ay paglingkuran. And then another one, nangako kasi ako, sabi ko, iklian. So, pray niyo po ako.
Sabi dito, malaking karangalan ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? Malaking karangalan ng paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay nabigyan ng pagkakataon upang paglingkuran ang kataas-taasang Diyos. Okay? Yung word na ginamit po dyan, malaking karangalan. Okay? Honor. At mabigyan ng pagkakataon or opportunity na paglingkuran ang kataas-taasang Diyos. Yan. Alam niyo po ba, sabi nga, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong paglingkuran ng ating Diyos. Hindi po lahat. Kaya pag tayo nabibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon, samantalayin po natin yung opportunity na yun, yung pagkakataon na yun, na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. And then, another one sa ating introduction, sabi po dito, tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So, makikita na naman natin yung salitang maglingkod sa Kanya. Itinakda ng Diyos ang ating gawain sa tamang panahon. Ang isang tao tinawag ng Diyos ay marunong magpahalaga ng kanyang pagkakatawag at naiintindihan niya ang ipinagagawa ng Diyos para sa Kanya. So ano po yung mga nakabold na salita dyan? Maglingkod, magpahalaga, naiintindihan. Okay? Ang ipinagagawa ng Diyos para sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Okay? Makikita po natin muli ang salitang maglingkod. Pero po, this time, samahan po natin ng pagpapahalaga o pag-iingat at naiintindihan o nauunawaan ng ibig sabihin ng salitang ito. Ang ibig sabihin po ng salitang ito ay hindi madali ang maglingkod o sumunod sa Diyos. Hindi po madali. Okay? Hindi po nangako ang Diyos na kapag sumunod tayo sa Kanya at naglingkod tayo sa Kanya na magiging smooth at magiging maayos na ng lahat. In fact, sabi ng Panginoon, if anyone comes after me, deny himself, take up his cross, and follow me. So, yung mga ginamit na salita ng Panginoon doon, mabibigat. Okay? Ang gustong sumunod sa akin, sabi niya, deny yourself. Pag sinabing deny yourself, hindi mananaig kung ano yung gusto mo. Amen? Deny yourself. Then, take up your cross. Okay? Alam naman natin ang sinisimbolo ng cross. Ano ang sinisimbolo ng cross? Dying or suffering. Amen? Ang akala po kasi ng iba, ang paglilingkod ay pagtakas. Pagtakas sa problema, pagtakas sa anumang responsibilidad. Or, siguro mas maganda maglingkod na lamang ako sa Diyos. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang paglilingkod na hinihingi ng Diyos sa atin. Amen. Now, alam naman natin sa Bible, pag pinag-aralan natin, meron tinatawag na general calling at meron tinatawag na specific calling. Okay? Lahat po tayo tinawag para maglingkod sa Diyos. Pero may mga ilan sa atin specifically na dito sa area ito siya tinawag ng Diyos. Amen. Or yung pagbibigay na rin ng buhay sa ating Diyos. Katulad ng mga pastors, missionaries, mga full-time workers na inialay talaga nilang buhay para sa kanila. Amen. Naalala ko po si Martin Luther. Pamilyar ba kayo kay Martin Luther? Ito yung German na bata pa lang siya, talagang gusto niya nang maglingkod sa Diyos. Kaya kinumbinsi siya ng tatay niya na kung pwede mag-lawyer siya. So habang nag-aaral siya ng pagiging abogado siya ba? Tama, abogado. Hindi yun ang interest niya. Ang interest niya, theology pa rin. Okay? Theology pa rin. So,
mas nalaig sa buhay niya yung patungkol talaga na makilala niya ang Diyos at mapaglingkuran ng Panginoon. Amen? At alam niyo po ba si Martin Luther, siya yung tao na kauna-unahang taong nag-translate ng Latin Bible. Although pinag-aralan niya yung Hebrew kasi ang translation naman ng Bible nagsimula ay Hebrew, Greek, and Latin. Tama? So although alam niya yung Hebrew, alam niya yung Greek, at yung Latin, yung Latin word ay translate niya into German language. Okay? Siya lang ang nakapag-translate ng Bible from Latin to German language. Amen? Kaya alam niyo po, nung namatay si Martin Luther, napansin ang lahat ng mga theologians. Okay? Napansin nila nung namatay si Martin Luther, ang kamay niya nakabaluktot na dahil sa pagsusulat ng Bible. Hindi na naibalik. Amen? Hindi na naibalik. Nandiyan po ba tayong lahat? Kaya, yun nga lang nakakalungkot kasi alam naman natin ang dating bansang Germany ay isa yan sa mga na-reform through Martin Luther. Okay? Kaya lang, hanggang sa bandang huli, yung spirituality ng bansang ito wala na. Yun ang tupa. And so, yun lang po, naibahagi ko lang sa inyo yun kasi ang maglingkod po sa Panginoon dapat naiintindihan natin at nauunawaan natin. Amen. Kasi meron po itong kalakip na sakripisyo. Yung comfort mo, kahit pa paano, gusto mo na matulog, pero minsan makukulangan ka ng tulog para lang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Na minsan gusto mong pumunta sa ganitong lugar, wow, Boracay. Amen. Pero dahil naka-assign ka na mag-preach, naka-assign ka na mag-lead ng worship, so, ano kaya po piliin ko? Boracay o Padilla? Kasi layo ng itsura ng Boracay sa no? Sa Padilla O diyan po ba tayo? O BN2. Although magkaparehas naman yun, di ba? Letter B pa rin yun, Boracay, BN2. Amen? Diyan po ba tayong lahat? Tapos yung mga kasama mo, nagpapadala sa inyo ng mensahe, ang sarap dito, sa Boracay, woo! Ikaw kasi, nag-born again ka pa. Amen? Are you with me, brothers and sisters? Lagi may kalakip na gano'n. So, darating ka sa crossroad ng buhay mo na kailangan mong pumili. At yun nga, nasabi natin, si Joshua, sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Okay. Isa sa mabuting plano ng Diyos para sa iyo ay ang paglingkuran siya. Okay? So, nakabold na naman po yung word dyan na plano. Ayan. Isa sa mabuting plano ng Diyos para sa iyo ay ang paglingkuran siya. Nilikha ka niya upang maging bahagi ng kanyang mga plano. Nilikha tayo para maging bahagi tayo ng plano ng Diyos. Mga plano kahanga-hanga magdadala sa iyo ng kapanapanabik at napakasayang hinaharap. Sabi sa Jeremiah 29:11. Karamihan sa atin dito medyo familiar sa Jeremiah 29:11. Tama po ba? Sa English, sabi gano'n, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Okay? Although ang konteksto po ito ay hindi talaga para sa atin. Okay? Dahil ang konteksto po nito ay para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita na
na sila po ay nasakop ng Babylonia at pinangakuan sila ng Panginoon na kahit kayo nasakop ng Babylonia, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan at kayo ay ating pa rin pagpapalain. Amen? But, bagamat hindi man ito sa atin, sinabi ng Diyos, ay pwede pa rin nating panghawakan as an eternal truth bilang isang katotohanan na ito'y salita ng Panginoon. At ang Diyos naman ay meron talagang plano na sa buhay natin, hindi man saktong ganito, pero merong plano ang Diyos sa atin. Amen? Sabi mo nga sa iyong sarili, may plano ang Diyos sa atin. Plano ng Diyos sa At ang plano ng Diyos sa atin ay para sa aking kabubuti. Ayan. Okay? Si Pastor Manny, sinabihan si Kuya Paul. Magkalat ka, Kuya Paul. Ayan. May katabi kang pastor. Ito yan. So, ayan po. Impalad po tayo. So, meron po tayong 4 lang na pag-uusapan dito. So, andyan pa po ba kayo? Opo. Sige po. Pagdating sa plano, sabi ko dito pinapakita na bahagi ng plano ng Diyos sa atin ay hindi lamang tayo iligtas, hindi lamang tayo patawarin sa ating mga kasalanan, kundi nais niyang siya ay paglingkuran natin. Amen? So, alam naman natin na ang plano ng Diyos hindi lamang para patawarin tayo sa ating kasalanan, hindi lamang para tayo maligtas, pumunta agad ng heaven, nung tinanggap natin ang Panginoon, kundi paglingkuran natin siya. Amen? So, meron po tayong mga pag-uusapan dito na mahalaga po ito. Pag-usapan natin kung bakit tayo tinawag upang maglingkod. Number 1, natin po pag-usapan, sabi po dito, nilikha ka upang gumawa ng kabutihan. Nilikha po tayo ng Diyos para saan? Para gumawa ng kabutihan. Ayan. Sabi po dito, ikaw ay nilikha ng Diyos. Ang pagsama-sama ng iyong mga katangian, mga qualities na meron tayo, mga kaloob, mga gifts, at mga karanasan ay kaparaanan ng Diyos upang ihanda ka para sa paggawa ng kabutihan. So makikita po natin na yung lahat ng mga meron tayo, qualities, mga na-experience natin, okay? Mabuti man yan or sa tingin natin hindi ka nais-nais at nagdulot sa atin ng kapighatian o kalungkutan. Lahat po ng yan, kasama yung ating mga kaloob or gifts, lahat po pala yan ay magagamit para sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Tama yung sinabi ni Pablo sa Corinto na yung mga pinagdaanan mo sa buhay, hindi mo man maunawaan bakit nangyari sa iyo, ayun pala, may mga taong ganun din. Na kung paano mo napagtagumpayan yun, ikaw pala ang gagamitin ng Diyos para sa mga taong yun. Amen. Kaya minsan yung mga na-experience natin, hindi po ba? Gagamitin pala ng Diyos, hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ibang tao. Yan po yung sinasabi niya. Okay? And then, sabi pa dito, ayan, madalas mo bang tinatanong ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Meron na sa atin dito, nagtatanong kung anong layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Diba, alam niyo ba yung common question ng mga tao? Lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ano yung mga common question nila? Bakit ako naandito sa mundo ito? Saan ako patungo? Di po ba? Yan ang mga common question ng tao Diba? Now, ang sabi po dito, kung ito yung tanong natin, madalas mo tinatanong ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang sagot. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Ito po.
Nilikha po tayo ng Diyos upang tayo ay gumawa ng mabuti. So, dagdag ko lamang po, sabi dito, alam natin na noong bumagsak ang tao sa kasalanan, nawala na rin ang likas na pagpamabuti. Okay? Ang Diyos mismo nagsabi niyan sa Genesis. Sabi niya, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, wala na ibang inisip ang tao kundi puro kasamaan. Yung kanilang intention, yung laman ng kanilang puso ay puro kasamaan. Now, kung gumawa man ng kabutihan ang tao dahil may kapakinabangan o nais niyang pumunta ng langit. Okay? After the fall, na ang tao nagkasala, ang motibo niya kung bakit siya gumagawa ng mabuti, mayroong kapakinabangan. Meron siyang gustong in return, may balik sa kanya yung kabutihan ginawa niya. Or, na kung sakaling mamatay siya, at least, baka pwede akong pumunta ng langit. Tama? Pero ano sabi ng Bible? Okay, ang sabi ng Bible, it is a filthy rags in thy sight. Lahat ng kabutihang ginagawa ng tao, apart from Christ, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, lahat ng ginagawa niyang kabutihan, sabi ng Bible, isa lamang itong maruming basahan sa harapan ng Diyos. Nakalagay po yun. Hindi ako nagkakamali in Ezekiel o in Isaiah. Doon lang po yun. Sa dalawang libro na yun. Amen. Isaiah o Isaiah. It is a filthy rags in thy sight, sabi niya. Now, ang kagandahan po, ayan, ang kagandahan po, kaya nga even si Christ, nung tinanong siya nung mayaman na gustong sumunod sa kanya, sabi ni Jesus Christ, isa lang ang mabuti. Ang tanging mabuti lamang ay ang Diyos. Now, sabi nito, naibalik lamang sa tao ang kabutihan ay nung tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Doon lamang nabalik yung kabutihan. Ang pangkalahatang plano ng Diyos sa tao ay hindi lamang maligtas, kundi gumawa din ng kabutihan. Kanino po? Sa kapwa. Amen? Kasi yun po yung katibayan eh. Yun ang katibayan ng isang taong naligtas. Kaya nga, hindi inalis ni Lord yung loving your neighbor. Diba? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Dahil, yun yung matibay, yun yung tangible, yun yung talagang masasabi natin na genuine itong Kristiyano ito. Diba? Kapag ito ay marunong magmahal at gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa nang walang paghihintay ng pakalim. Amen. Dahil din ang ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ko, lagi ko sasabihin sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos, genuine, ang pag-ibig ng Diyos, perfect. Hindi mo pwedeng dagdagan. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos. Wala kang pwedeng gawin para masabing mahalin ka ng Diyos. Hindi, minahal ka na ng Diyos. Sabi sa Romans, di ba? Ano sabi sa Romans? Sa kabila na ikaw ay makasalanan, minahal na tayo ng Diyos. Okay? Pero kung naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, ito yung magtutulak sa atin para mag-respond, para tumugon sa pag-ibig ng Diyos, ang maglingkod po sa Kanya. Amen po? Meron po ako ipapakita sa inyo na isang maliit na babasahin. Ito po yung sa church namin.
Ito po yung ginagamit kapag ikaw ay kauna-unahang umaten sa church at tinanggap mo si Christ. First time kang umaten sa church, 1986, tinago ko ito eh. Okay? Ito na lang yung kaisa-isa kong souvenir sa church. Ang sabi ko dito, now that you are a born-again Christian, what next? Okay, so what next? Ang buhay daw ng Kristiyano ay halintulad sa parang gulong. Si Jesus Christ yung nasa gitna kasi dapat siya yung center ng buhay natin. Amen. And then, hindi daw ito tatakbo kung wala yung apat na stroke ba yan? Stroke. Hindi siya tatakbo ng maayos. Number 1 daw is yung Bible, prayer, service, and fellowship. Ayan. Sa isang Kristiyano daw, dapat andun yung talagang nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nagme-meditate tayo, nagpapalalim tayo sa salita ng Panginoon. Kasi malinaw naman yun eh. Sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Nung si Satan kaharap niya. Okay? Ano sinabi ng Panginoon? Na mahalaga, salita ng Diyos. Diba? Ano sabi niya kay Satan? Man shall not live by bread alone, but the words that comes from the mouth. Si Satan, kabisado niya ang Bible. Hindi siya all-knowing na katulad ng Diyos, pero basang-basa ka niya. Kilala ka niya, alam niya ang weaknesses mo. Alam niya. Alam niya kung ano yung ginagawa mo. Alam niya yung pinagkakaabalahan mo. Amen? At dahil kilala ka niya, alam niya na wala kang baon-baon na salita ng Panginoon. Madali ka niya mag-discourage. Amen? Madali ka niya mag-discourage. Kaya napakahalaga na meron tayong, di ba? Yung sword in the spirit, di ba? Word of God yun eh. Yung armor of God. Word of God po yun. So, ganun kahalaga na tayo talaga nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, prayer. Mahalaga po, pananalangin, and then service. Yeah, service and fellowship. So, kaya ko lang po na-share sa inyo kasi mahalaga sa buhay Kristiyano natin, balansyado tayo dapat. Amen? Nandun yung pag-aaral natin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pananalangin, amen? Paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. So may mga ano po yan sa loob, may mga ano po ito. So, ayan. Okay? So, na-share ko lamang po yan, and then fellowship. Yung pagpapalakasan, katulad ng ginagawa natin, pagpapalakasan. Fellowship. Hebrews 10:25. Ayan. At saka maganda na rin na talagang nakakasama natin yung pamilya natin na sumasamba sa ating Panginoon. Okay? So, nilikha ka upang gumawa ng mabuti. And then number 2, apat lang naman po ito. Number 2 po, tungkulin bilang isang lingkod na nakalagay sa 2 Korinto 6:4 hanggang 10. Ayan. So, hindi ko na po inilagay dyan yung kasi mahaba siya eh. 2 Corinthians 6:4 to 10, hindi ko na nilagay yung text. Babanggitin ko na lamang po sa 2 Corinthians 6:4 hanggang 10, dito binanggit ni Pablo ang mga naranasan nila sa paglilingkod sa Diyos. Ano yung mga naranasan nila? Pag binasa niyo po yun, binanggit doon na nagtiis sila nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, hinagupit, ibinilanggo, binugbog, di matulog ng ilang gabi, di kumain, okay? Siraan ng puri, naitin, ituring na sinungaling. Okay, lahat na. Puro negatibo yung ginawa sa kanila o nangyari sa kanila. Pero ang sabi ng Bible, pag binasa niyo po yun,
Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas nila, namuhay silang malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang sila'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig. Imagine po ninyo, no? Siguro kung sa atin po mangyari ito, baka doon pa lamang sa itinuring na sinungaling, siniraan ng puri, siguro dito pa lang nakikipaglabanan ka na sa Facebook, no? Ipinost mo, post ko rin ito. Ayan. Okay. Dadagdagan ko pa. Siniraan mo ako, Hindi dapat. Ang isang Kristiyano, hindi dapat nakikipag-away sa Facebook. Amen? Diba si Jesus Christ na? Alam mo naman, si Jesus Christ, alam niya kung ano yung totoo. Kaya sabi ng Bible, hindi siya nagsalita. Speaking no guile, sabi ng Bible. Amen? Kaso ngayon, di ba? Nakantik ka lang. Gagamitin mo yung Messenger, gagamitin mo yung Facebook, gagamitin mo yung Twitter, gagamitin mo yung Instagram, gagamitin mo yung lahat ng iyong account. Amen? Tama po ba yun? May kausap pa po ba ako? Dapat ang social media ginagamit for the glory of the Lord. Amen? Na kahit man lamang sa social media, makitaan tayo ng tunay na pagiging Kristiyano. Amen po? For the glory of the Lord. Dahil yung tungkulin bilang isang lingkod ay makapagbigay tayo ng luwalhati sa ating Diyos. Kaya sabi dito, bilang lingkod ng kataas-taasang Diyos, sikapin mong maglingkod ng walang pag-iimbot. Ito ay para bigyan siya ng kaluwalhatian at kadakilaan. Amen? Ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi ito pleasure natin, kundi pleasure ng Diyos. To give Him pleasure. Diba? Alam naman natin ang ibig sabihin ng salitang pleasure. Kasiyahan, magbigay kasiyahan, magbigay lugod sa ating Diyos. At ang Diyos po natin nalulugod pag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos ay isa rin pagpapahayag sa ating ng pasasalamat. Sabi rito, ang paglilingkod mo may papahayag ang iyong pasasalamat sa Kanya. Na siyang nagligtas sa iyo mula sa kasalanan at nagbigay sa iyo ng karangalan maglingkod sa Kanya. Amen. Alam niyo, pag binasa niyo yung Acts of the Apostles, sino dito nagbasa na nung gawa? Diba? Doon yung makikita yung simula ng tinatawag na church history at kung paano yung church nag-undergo sa mga pagsubok na dinanas nila hanggang sa kasi ang nangyari in Acts chapter 6, sinuli na si Stephen, tapos Acts chapter 7, pinatay na si Stephen at ang nagpapatay pa, walang iba kundi si Saulo, si Pablo, tama ko ba? And then, pagdating ng chapter 8, matindi pag-uusig na. Doon na nagkaroon ng diaspora. Amen? Ang mga mananampalataya, naghiwa-hiwalay na. Okay? Para ipangalan ng salita ng Panginoon. Kaya, ano po nangyari? So, yung dating persecutor na si Saulo, na naging Pablo na ngayon, in Acts chapter 9, encounter niya ang Panginoon. So, Damascus. Di po ba? So, na-convert si Pablo, si Saulo sa atin. Sa paglilingkod din sa Panginoon. Anyway, mag-mention natin yan doon sa Panginoon.
Pablo. So, nakikita natin yung persecutions na dinanas ng early church na nagresulta kung bakit hanggang sa atin nakakilala tayo sa Panginoon at naipahayag ang salita ng Panginoon sa atin. Amen? So, tungkulin bilang isang lingkod ng Panginoon. Ayan. Karangalan po ang maglingkod sa Kanya. Punta po tayo sa pangatlo. Pribilehiyo ng naglilingkod. Okay. Pribilehiyo ng naglilingkod. Nasabi po dito sa 1 Pedro 4:10 hanggang 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat. So, ibig sabihin, yung kaloob, yung gifts na natanggap natin mula sa Diyos, hindi ito para sa atin, kundi para sa pakinabang ng ating kapwa. Okay? To edify the church, sabi rin ng Bible. Kaya sabi rito, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ako po, honestly, nagpapasalamat po ako sa lahat po nung tumayo dito sa harap na nagbigay ng mensahe ng Panginoon. Marami pong salamat. Amen. At alam natin, nakita natin na ang pagkilos ng Panginoon. At nawa po ay huwag po tayong matapos lang doon. Amen. Doon po sa mga hindi pa nakakapagsalita, Sister G, sunod-sunod na po yan. Alam niyo, meron talaga akong inihanda na, di ba meron ng saving the best for last? Di ba meron salita? Abangan po natin si Kuya Joel sa December. Nawala. Narako. Siya pala din siya. Amen. So, Sir Mandy, nung nakaraan, maraming salamat. Amen. So, wala kay Joy, yung sa kay Sir Mandy. So, patayanan po natin yung ito pa. Amen. So, yung December, talagang patayanan natin yun. Okay, so muli maraming salamat po. Naway, mga kapatid, naway huwag po tayo mapagod maglingkod sa Panginoon. Diba, sabi nga dito, kung ikaw ay na bigyan ng kaloob na mamahalal yung pangaral natin. So, kasi yung iba sa inyo, halos lahat naman kayo magagaling talaga magsalita. Okay? Sa grasya ng Panginoon. Ako, alam niyo po ba, pag nagbasa ako ng English, ang tagal niyan. Eh po ba, hindi ka tulad ng iba sa inyo, talagang pag nagbasa ng English, nakuha ka agad eh. Di po ba? So, ako talagang, pag sinimulan ko ng Lunes yan, minsan nag-gets ko na yan, mga Thursday na. Totoo po. So, hindi naman tayo ganun so, kaya, yung mga nabiyayaan talaga na ang daling umintindi ng salita, ang daling mapalad po tayo. Ganun po. So, kaya ingit ako doon sa mga may gift ng pagiging teacher. Kaya sana, yung iba po dito na talagang willing magamit sa Panginoon. Paggamit po tayo sa Panginoon. Amen? So lahat po dito, mabibigyan natin ng opportunity na magsalita, na magbigay ng mensahe ng Panginoon. Amen? So, ang tabayanan natin, Sister Joyce. Next year. Amen? Next year. So, si Ma'am Mitch, ayan. Si Sister Maricor. So, marami pa naman sa taon sa next year. Amen? Sa next year. So, totoo po yun. Ako'y nagagala kasi nagpapagamit tayo sa Panginoon. Pribilehiyo po yan. So, ulitin ko lang, ipangaral mo ang salita ng Diyos.
Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay sa ipapurihan sa pamagitan ni Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Okay. Alam niyo mga kapatid, nabibless din ako sa mga kapatid natin na kumikilos dito sa church na nangingi natin na hindi sila nasa nakikita. Di po ba? Hindi ko na lang i-mention pero may mga kapatid tayo dito na nag-iislis ng CR, naglilinis ng sahig, amen. Bago tayo umupo dito, pinunasan yung ating mga upuan. Amen. Yan po yung mga ano natin, unsung heroes natin yung mga yan. Amen. So, yung right after ng fellowship, ang contribution niya kahit magsalansan ng ilang upuan. Amen. Aking bagay po yun. Kaya po ang prayer ko sa Panginoon, mga kapatid, tulong-tulong lang tayo. Magkaisa lang tayo, gamitin natin lahat ng kaloob natin. Amen. Imagine po ninyo kung pagsasama-samahin natin lahat, yung ating abilities, yung ating talents, yung ating gifts. Amen. Pagsama-samahin, ano kaya mangyayari sa church na to? Amen. Pero kung tayo ay magpapagalingan, di po ba? Wala. Ano mangyayari? Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng unity, magkaroon tayo ng ano. Kasi meron ganito talagang tao. I-acknowledge natin, dito siya magaling, yung expertise niya. Mas lalo dapat natin siyang i-develop doon. Amen po? Are you with me, brothers and sisters? Totoo po yun. May mga ilan sa atin dito, maaaring hindi magaling magsalita, pero magaling magbigay ng payo. Meron mga ganun. Di po ba? Pag nagbigay ng payo, di ba? Umaalis yung tao. Binibitawan na yung mga lubid na dala. Di po ba? Maganda po yun. Dati. Kaya may dalang lubid dahil kikitilin na ang buhay niya, pero nabigyan mo ng payo. Umawak sa Panginoon. Ganun po eh. May mga ganun tao. So, kailangan talaga natin ma-discover. So, yan din ang isang dahilan kung bakit mayroong pastor para ma-distinguish, ma-discern, makita ng pastor ano yung gifts nito. Doon ko siya talaga i-flourish, doon mo siya pauundatin. Amen? Ayan. So, ganun po. Yun po ang nangyari. Okay? So, puntahan po natin. Sabi rito, isa sa pinakamataas na karangalan, okay, karangalang matatamo ng isang tao sa kanyang buhay ay ang maglingkod kay Kristo. Okay? Ang tunay, sabi rito, ang tunay na paglilingkod ay sinisikap na bigyan kasiyahan ng kanyang Panginoon. At dahil naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo, lagi kang maging handa upang magamit ka ng Diyos sa paggawa ng mabuti sa kapwa. So, ang privilege or privilegyo, pag sinabing privilegyo, ito'y pinagkaloob sa iyo, pero pwede rin mawala or gawin. Tama? Classic example natin, yung driver's license. Okay? Pag binigyan ka ng driver's license ng gobyerno, pero pag ito'y ginamit mo sa mali, okay, yung privilehyo na yan, pwedeng tanggalin sa iyo. So, ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, kung meron tayong privilehyo na makapaglingkod sa Panginoon, gawin po natin. Okay? And, number 4. Okay? Number 4, sabi rito, ang pakay ng isang lingkod, magbigay ng lugod sa Diyos. Ayan. Ano po sabi ni Pablo? Filipos 3:8. Noon, itinuturing kong walang kabuluhan, okay? Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo na ating Panginoon
At lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Medyo bibigyan ko lamang po ito ng konting insight. Na-mention ko po kanina si Apostol Pablo, dating persecutor ng church, tama? Siya nagpapatay kay Stephen, hinahabol niya yung mga disciples, pag nahuli niya, ipakukulong niya, papabugbog niya. Ganun po ang ginagawa ni Pablo. And then, dumating sa punto ng buhay ni Pablo na encounter niya ang Panginoon, nakakilala siya sa Panginoon. Amen? At nung siya ay naglingkod sa Panginoon, talagang binigay niya ang buong buhay niya ng paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya lang dumating sa punto ng kanyang buhay na mayroong mga tumutulog sa kanya. Okay? Na mayroong mga taong nabahaginan niya ng grasya kung paano makakilala sa Panginoon at ito yung tama ng pananampalataya, mayroong mga gumugulo sa kanya. Okay? Na mga ibang nagsasabi na mali ang pinapangaral ni Pablo. Or, hindi yan ang paraan para maligtas lamang. Okay? Kaya bandang huli, dito sa Philippians chapter 3, may mga na-mention dyan si Pablo. Sinabi ni Pablo, kung kayo nagsasabi na ganito, I have more. Sabi ni Pablo. Talagang sinabi niya na yung kanyang mga credentials. Ano yung credentials niya? Number 1, circumcised on the 8th day. Galing ako sa tribe ni Benjamin. Okay? Ako yung Hebrew. Sabi ni Pablo. Ako yung tunay na Israelita. Sabi ni Pablo. Pagdating sa batas, as legalistic, sabi ni Pablo, faultless ako. At isa rin akong Pariseo. Sabi ni Pablo. Pero anong sabi ni Pablo? Ang lahat ng iyon ay tinutuloy kong walang kabuluhan. Ang makamtan ko lamang si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Kasi yung mga pinangahawakan ni Pablo na yun, hindi yun ang magliligtas sa kanya. Amen? Kundi yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya, ang pakay ng isang lingkod ay magbigay ng lugod sa ating Diyos. Ayan. Now, sabi pa po dito, ang paglilingkod sa Diyos ay magiging kasiya-siya lamang kapag ikaw ay may tamang pakay. Okay? Tama yung intention. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Tama yung motibo kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay? Ang tanging gusto lamang natin ay mapapurihan ng ating Diyos. Ano po bang mainam na layunin kung hindi ang bigyang lugod ng Diyos? Sabi sa Biblia, na dahil sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan tayo ay nabubuhay at nakakakilos. Dahil lamang sa grasya ng Panginoon. Amen? Now, kung tatanungin niyo po ako mga kapatid, bago ko pasadahan yung mga praktikal na hakbangin sa paglilingkod sa Panginoon. O ako po tatanungin niyo, meron ba sa atin dito karapat-dapat maglingkod sa Diyos? Wala. Wala po. Wala pong karapat-dapat sa atin dito maglingkod sa Diyos. Wala. Kahit ako po. Amen. Lahat po ito, grasya lang ng Panginoon. Okay? Now, may mga tao po na kaya ayaw maglingkod sa Panginoon dahil nakikita nila hindi sila worthy. Wala pong worthy. Amen? Wala pong worthy sa atin dito. Lahat po tayo, grasya lang ng Panginoon. Kung hindi man niya nakikita yung bagay na yun, na kaya ayaw niya maglingkod dahil hindi siya karapat-dapat, baka may problema. Ano yung problema? Baka mas mahal niya yung sarili niya kaysa sa Diyos. Amen? Sa Bible, may example si Pablo, si Demas. Ano sabi ni Pablo sa Bible? Si Demas, mas minahal niya ang mundo kaysa sa Diyos. So yun lamang ang mga posibilidad na pwede maging hadlang para maglingkod sa Panginoon. Yung una, tingin niya na hindi siya karapat-dapat, or pangalawa, mas mahal niya ang sarili at ang mundo kaysa sa ating Diyos. Tatandaan po natin mga kapatid na kung ang ating Panginoong Yesus nagpakita
ng tamang paglilingkod na bagamat siya ay Diyos na at naglingkod sa tao, meron tayong example na pwede nating matularan. Wala kung papagbigay ang ating Panginoon. Okay? So, sabi rito, naglilingkod ka sa Diyos hindi lamang para sa anumang gantimpala. Ikaw ay naglilingkod upang maranasan mo ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Totoo po yun. Amen. Dapat po ang ating pakay, ang ating layunin, ang ating motibo sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa ano pa man. Hindi para sa katanyagan, hindi para magkaroon ng pera, so forth and so on. Hindi po ganun. Amen. So, mali pong klase yun ng paglilingkod. Amen. Diyan pa ba kayo? So, pasadahan ko lamang po ito. Mabilis na. So, mga practical na hakbangin. Number 1, humanap ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Ano po sabi niyan? Humanap ng mga pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Sabi dito, kung ikaw ay handa at bukas sa anumang pagkakataon, hindi ka mauubusan ng mga pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Ang iyong paghahanap buhay, pag-aaral o anumang gawain ay maaaring maging kapahayagan ng iyong paglilingkod. May mga tao sa iyong paligid na nangangailangan na iyong tulong at pagpapalakas. So, hindi aksidente. Ikaw nilagay ng Diyos dyan ka nagtatrabaho, dyan ka nag-aaral. Hindi aksidente. Dito ka nag-put up ng negosyo. Hindi aksidente na nilagay ka ng Panginoon dyan. Okay? Merong plano sa iyo ang Panginoon dyan. Merong purpose ang Panginoon. Bakit kanya nilagay dyan? Amen po ba? Sa mga estudyante na nandito, sana magamit tayo ng Panginoon. Amen? Kasi po ako, product ako ng Campus Crusade for Christ. Mga estudyante na radikal pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Okay, dalawang bagay ang kanilang ginagawa. Number 1, sa kanilang pag-aaral to glorify God. Nag-aaral silang mabuti to glorify God. Okay, hindi sila yung estudyante lamang na papaya. Okay? And number 2, okay, nagpapakita sila ng totoong pagiging Kristiyano bilang isang estudyante. At ganoon din sana tayo mga nagtatrabaho. Amen po? Na andun yung ating talagang kaya tayo nagtatrabaho hindi para lang kumita, kundi para may pakita natin na tayo ay isang Kristiyano. Isang tunay na mananampalataya. Amen? Okay? At humanap, yan ang number 1. Humanap ng mga pagkakataong makapaglingkod sa Diyos. Number 2, maging tapat sa paglilingkod kay Kristo. Sa iyong pasasalamat kay Jesus, mamuhay ka ng isang buhay na paglilingkod. Ibigay mo ang iyong pinakamahusay sa lahat ng iyong ginagawa upang bigyan lugod ang Diyos. Maging tapat sa paglilingkod kay Kristo. And number 3, ipamuhay ang kapakumbabaan ni Kristo. Alam naman natin, si Kristo na bagamat sa Diyos, nagpakumbaba. Amen? In John chapter 3, isa sa pinakita ni Christ na pagpapakumbaba, ano po yun? Nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Ipinakita ni Kristo sa iyo isang buhay na kapakumbabaan at paglilingkod. At bilang kanyang alagad, wala kang dahilan upang hindi sundin ang kanyang yapak. Kung siya na manlilikha ng langit at lupa ay naglingkod, paano pa kaya ikaw na isang nilikha lamang? Number 4, kusang loob na tumulong sa nangangailangan. Hindi mo man kayang tulungan ang lahat ng tao, huwag mong isara ang pagkakataong maglingkod sa kapwa, lalo na sa mga lubos na nangangailangan ng iyong tulong. And last but not the least, huwag maghangad ng anumang gantimpala sa iyong paglilingkod. Hindi ka man nila ma-appreciate.
Hindi man nila maibalik o masuklian yung iyong ginawang paglilingkod, may reward ka sa langit. Ayan, may reward ka sa langit. May weekly brothers and sisters. So I hope and I pray na tayo natutunan. Muli, hinihikayat ko po ang bawat isa na maglingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, maunawaan po namin ito na paglilingkod sa inyo. Hindi man ito madali, pero nagbigay ka ng example, nagbigay ka ng kung paano mo kami pinaglingkuran, paano ka nabuhay sa mundo ito, na makapagbigay ng luwalhati sa aming Diyos Ama. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng grasya na makapaglingkod sa inyo. Hindi lamang sa panahon na kami ay walang problema, walang nararanasang mga pagsubok, kundi maging sa mga panahon na kung saan kami humaharap sa mga pagsubok, kung makita mo kami naglilingkod sa inyo. Nang may pag-ibig at may katapatan. Ama, ang buhay natin ay aming pong binibigay sa inyo. Gamitin niyo po ang buhay na ito. Katulad po ni Isaiah, Lord, narito kami. Send us, Lord God, gamitin niyo po. Lalo-lalo na magamit ang buhay namin sa paggawa ng pag-ibig. We thank you, Lord God, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. At taas natin ang pamilya natin sa Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace. Pagpalain ka naman ng ating Diyos, body, soul, and spirit, at lahat ng hawakan ng iyong kamay, pagpalain ng Diyos, at lahat ng puntahan ng iyong paa ay pagkakalaw sa iyo ng Diyos ang pagkakalaw. Lord, bless mo mga kapatid ko ito, lalo na sa health. Magandang pangangatawan ng Panginoon. Sa taluman ng kanilang mga panalangin, ay hindi po ipagkakalaw. So thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Parapakan po natin ang